ay hindi po ito ang nangyari. Sa dulo ng kwento, sa iba nagpakasal ang prinsipe at sa sobrang sakit na nadarama niya dahil sa pagkabigo ng puso niya, kinuha ng munting Serena ang sariling buhay niya. Si Rapunzel. Dalawa na ang bersyon ng Rapunzel na inilabas ng Disney para sa mga parokyano niya. Ngunit sa orihinal na bersyon na isinulat ng taong 1812, itong si Gothel ay nadiskubre ang nagaganap kay Rapunzel dahil sa pagdadalang tao nito at dahil hindi na nagkasya ang mga damit na sinusuot niya. At dahil nga hindi na akma ang mga kaganapang ito para sa mga batang target ng magandang kwento, inalis ito ng bersyon ng Disney at saka ginawang mas kaaya-aya at nilapatan ng talaga naman na napakasaya na happy ending. Si Peter Pan. Isa pa sa naging paborito kong cartoons, lalo na ng mga batang Pilipino, ay itong si Peter Pan. Ngunit sa orihinal na nobela na bersyon nito, tumatanda naman talaga ang mga bata na dinadala nitong si Peter Pan sa Never Neverland. Si Peter mismo ang gumagawa ng paraan upang sila ay maalis sa buhay ng mga bagong bata na kanya naman na muli na dinadala. Hindi naman nilinaw ng manunulat kung sa anong paraan na hindi tumatanda ang mga bata na dinadala niya. Sa isang teorya lumalabas na mismong si Peter Pan ang kumukuha sa buhay nila kapag medyo sila ay nagkakaedad na. Wow, sabaw. Mga katinagalog ko, marami pa pong bersyon ng mga fairy tale ang talaga naman na ikinabigla ko. Kaya naman abangan po ito sa part 2 ng segment nating ito. Mga katinagalog ko, ano po ang pinakapaborito niyong fairy tale at bakit? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang sagot pa rin po katulad ng dati ay magkakamit pa rin po ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang segment natin sa araw na ito.